good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-128 day na ating sharing ng devotion video ngayon. At ayan, isa na namang mapagpalang Lunes sa ating lahat at napagtagumpay na naman natin ang ating naging trabaho para sa buong araw na ito, na bagamat kahapon ay ating holiday or day off para papurihan at dakilain ng ating Panginoon. At pagsapit ng Lunes ay marami tayong mga dapat gawin. But ayan, thanks be to God para sa kalakasan at pagtatagumpay para sa buong araw na ito. Kaya wag nating kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon para sa ating pagsisimula ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. So let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon at nagpapasalamat unang higit Panginoon at tinadakila ang inyong pangalan Panginoon. Salamat sa aming buhay, lakas at hininga Panginoon na ipinagkakaloob nyo Panginoon. Gayun din Panginoon, salamat dahil ang anumang mga pagdadaanan namin Panginoon ay alam namin nakasama namin kayo. Kaya kami ay matagumpay na Panginoon sa lahat ng aming haharapin Panginoon. Gayun din Panginoon, sa aming gagawin na pagbubulay-bulay ng inyong salita Panginoon, ay ang aming laging panalangin ay ipagkaloob nyo ang karunungan Panginoon na nagmumula sa inyo upang maipaliwanag at maipahayag ito ng maayos Panginoon sa mga makikinig o magbabasa nito Panginoon. Gayun din po Panginoon, kayo ang hihipo sa puso ng bawat makikinig Panginoon, upang ito'y lubos nilang maintindihan at magkaroon ng rema sa kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon. At tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We know, Lord God, that our labor is not in vain, Panginoon. Lalong higit kung ang mga ginagawa namin ay para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Inawasak po namin na anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na nais na talunin kami sa aming mga gagawing pagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon. At ibigay niyo po lagi sa aming puso, Panginoon, na maging kaligayahan na gawin ito, Panginoon. At marami ang matulungan, Panginoon, na maakay patungo sa inyong kaharian, Panginoon, at sa kaligtasan. Salamat po sa kaligtasan ipinagkaloob ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay pinili niyang maging makasalanan, na mapunta sa kanya ang lahat ng sumpa ng kasalanan sa kanyang katawan, Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, Panginoon, na dumanak sa krus, Panginoon, ay kami ay natubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya nga dapat, Panginoon, na sa tuwing kami kakain at iinom, Panginoon, ay lagi namin iisipin, Panginoon, kung ano ang ginawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, para sa amin, na kung saan ang tinapay ay nagre-representa ng katawan ng aming Panginoong Jesus, Panginoon, at ang dugo niya ay nagre-representa, Panginoon, na aming iniinom, anuman ang aming iniinom, Panginoon, ay representasyon ng ginawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang kasama namin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay, Panginoon, na siyang gumagabay at nag-i-intercede, Panginoon, ng anumang mga makalimutan namin ipanalangin, Panginoon, o aming mga secret petition and prayer to you, Lord God. Dalangin po namin na kayo ang mataas lagi sa aming ginagawang ito, Panginoon, at kami ay manatiling humble, Panginoon, at nagpapakumbaba sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kayo ang mataas, madakila, at mapapurihan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, and let your light shine upon us. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 22. Ito po ang sinasabi. Sinabi nila sa kanya, sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Message, ito na nga ang pasimula ng panunubok sa kapangyarihan ni Jesus na ginawa ng mga makapangyarihang tao na iyon. Tinanong nila si Jesus kung ano ang karapatan nito para gumawa ng mga bagay na ginagawa niya at kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan. Application, sa pasimula pa lang ng panunubok nila kay Jesus ay isa agad matinding katanungan, dahil kapag sinagot iyon ng agaran ni Jesus na sa Diyos mula ang karapatan niya, ay ipapahuli agad siya. Dahil nga ang pag-angkin o pagsasabi na mula sa Diyos ang sinuman ay pambabastos sa Diyos. Pero kung iyon man ang magiging sagot ni Jesus, ay totoo naman talaga. Sila lang na mga nanunubok at nais na ipahuli siya ang hindi naniniwala. Ngunit kahit ano pa man
Ang mahalaga ay mayroon tayong nababasa sa ngayon na parang kasama na din tayo sa mga tunay na nangyari. Di naman tayo pwedeng maglakbay sa time machine para pumunta sa mga oras na iyon para ipagtanggol si Jesus. Ang lahat ng mga nangyari ay pinagkaloob ng Diyos para ang mga susunod na henerasyon gaya natin ay ipahayag at ipamalita sa lahat ang mga nasulat at napakinggan natin dito. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, dito nga ay isang matinding katanungan agad talaga ang ibinuwelta ng mga makapangyarihang mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan ang tinanong nila sa ating Panginoong Yesus dahil nasa isip na nila na kapag ang isinagot niya ay mula sa Diyos ang kanyang karapatan ay pwede natin siyang ipahuli dahil nga blasphemy yun ang paggamit ng pangalan ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay nagmula sa Diyos o ang nagbigay sa iyo ng karapatan ay ang ating Diyos, 'di ba? So kapag sinagot naman ni Jesus na galing sa kay Satanas o sa demonyo ang kapangyarihan o karapatan na mayroon siya ay malamang babatuhin din siya ng mga tao hanggang mamatay dahil para sa kanila ang kasamaan or ang mga sa demonyo ay dapat na pinapatay, di ba? Kagaya nga sa mababasa natin sa Bible na kung saan ay yung mga inaalihan o pinapasukan ng mga masasamang espiritu ay naninirahan sila sa malalayong lugar. Yung isa nga na may batalyon ng mga demonyo or masamang espiritu na nasa kanya ay nanirahan siya sa libingan o sa sementeryo kung tawagin sa atin ngayon, di ba? So, kaya na ginagawa nila, either pwedeng ipagtatabo yan, dahil kung si Jesus ay sinabi niya nga na sa ganoon, sa dalawang option na yun, ang kanyang isinagot, ay maaaring kapahamakan ang kapuntahan ng ating Panginoong Jesus. Pero syempre, dahil ang ating Panginoong Jesus ay mula sa ating Panginoong Diyos, pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos kung ano ang nararapat na isagot ng ating Panginoong Jesus. At syempre, hindi pa yun ang oras o pagkakataon para ipahuli at ipapatay ang ating Panginoong Yesus. Darating yan sa tamang panahon na kung saan ay mayroong alagad niya na magkakanulo sa kanya, diba? So, yun nga, isa rin sa naging paliwanag ko dito na nasulat ang mga pangyayari na ito, una para kapulutan natin ang aral. Sunod, kapag tayo ay natuto ng aral, ay ito ay ating pag-aralan pang mabuti nang sa gayon ay magkaroon ng iba't ibang pakahulugan o interpretasyon o malalim na pagkaunawa dito, 'di ba? Nang sa gayon ay yun nga, 'di ba, sinabi ko dito hindi naman tayo pwedeng pumunta sa time machine dahil 'di ba yan ay mga imbento lamang, yung kumbaga dala lang ng pag-iisip na kung kaya nating makapaglakbay sa nakalipas. Ayan, matutulungan ba natin ang ating Panginoong Yesus sa pagkakataon na yun? Pero syempre, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mangyayari kaya ipinagkaloob niya at hinayaan niya na mangyari yun para tayo na hindi nakakita sa tunay na nangyari noon ay maniniwala, magtitiwala at mananalig sa Diyos at sa gayon ito ay ating ipapahayag ng ating mga bibig, sasabihin natin sa ating kapwa at ating ipapahayag ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus na kung saan ito yung kanyang mga pinagdaanan nung siya ay nabuhay dito sa mundo, di ba? At sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus kapag nagawa natin ang Great Commission na kung saan ay ang ipahayag at gawing disipulo niya ang lahat ng mga tao sa mundo, ay haharap tayo sa ating Panginoong Yesus na masaya at nakahanda dahil alam natin na natupad natin kung ano ang mga pinapagawa ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, lagi tayong mag-seek, mag-knock at kumatok sa puso ng ating Panginoong Diyos nang sa gayon. Pero alam naman natin na kahit hindi natin hinihiling ay kusa ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit iba pa rin na gaya ng isang anak na humihiling sa kanyang magulang, 'di ba? Paano ibibigay ng kanyang magulang kung ano yung specific na gusto niya kung hindi niya sasabihin? Halimbawa, mama or papa, gusto ko po ng motor. Mama or papa, gusto ko po ng sapatos. Mama or papa, gusto ko po ng bag, 'di ba? Yung specific na sasabihin natin kung ano yung ating mga pangangailangan na, halimbawa,
kailangan natin ng karunungan para kapag may binasa tayong word of God is atin itong maintindihan or maunawaan, di ba? Or kailangan natin ng tapang o lakas ng loob para ito ay maipahayag o masabi sa iba, di ba? O kaya ang pusong hindi madadamdamin, di ba? Yung matibay ang iyong damdamin na kahit sabihan ka man, kutyain ka man ng kapwa man, ay, ang ginagawa mong yan, kalokohan lang yan, ay, ang ginagawa mong yan, kabaliwan lang yan, ay, ang ginagawa mong yan, wala yang kwenta, di ba? Yung hindi ka mabilis masasaktan kahit makarinig ka ng mga panlalait o pangungutya ng iyong kapwa dahil alam mo na ang ginagawa mo ay para sa Great Commission ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi ka matatakot, hindi ka mahihiya, hindi ka mabilis masasaktan or maninibugho dahil sa iyong mga maririnig o sasabihin sa iyo ng iyong kapwa. Bagkus ay pananatiliin mo sa iyong sarili na matibay ang iyong pananampalataya, matibay ang iyong relasyon sa Diyos, at kung ano yung katotohanan na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos ay ipahayag mo rin sa iba, di ba? Malay mo, who knows na maaari itong makatulong upang ang ating kapwa ay mabuhayan ng loob, di ba? Kung sila man ay nanghihina, spiritual, emosyonal, di ba? Or physical. Pero kapag narinig nila yung ipinahayag mo, narinig nila yung sinabi mo, narinig nila yung in-advise mo, ay mabubuhayan sila ng loob. Magkakaroon sila ng panibagong pag-asa dahil sa iyong mga ipinahayag sa kanila. So, nawa po ay may natutunan tayo sa ating share and devotion video. And ano man mga pagsubok na pagdadaanan natin kagaya dito, na sinusubok ang ating Panginoong Yesus, tandaan natin na napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus ang kamatayan na pinakakinatatakutan ng lahat. Kaya we are more than conqueror. Ano man ang pagdadaanan natin, mako-conquer natin ito victoriously dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya marapat lang na siya ipahayag at ipakilala natin sa lahat at magkaroon ang bawat isa ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. So, let us all gather into our closing prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, na bagamat ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay dumanas ng pananubok, Panginoon, ng mga taong mga makapangyarihan noong panahon na siya ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. Ngunit alam po namin na dahil ipinagkaloob niyo ang karunungan sa inyong anak na si Jesus noon, Panginoon, ay masasagot niya ng maayos at nararapat sa inyong kalooban ang mga tinanong o mapanghamong tanong na ito sa kanya ng mga tao, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ko kami man ay maka-encounter, Panginoon, ng mga taong kung masasabi namin ay mahirap kausap, mahirap paliwanagan, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ang magbibigay ng angkop na mga salita, Panginoon, upang masabi namin, upang tumatak sa puso at isip ng taong kakausapin namin o makakapakinig, Panginoon, ng pagpapahayag namin ng inyong ebanghelyo, Panginoon, na ito ay maiintindihan niya, Panginoon, at tatanggapin niya sa kanyang buhay, puso at isip, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa paggamit ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming mga labi, ang aming dila, Panginoon, ang aming boses at lakas, Panginoon, upang ito ay maibahagi sa aming kapwa, sa iba't ibang mga pamamaraan, Panginoon. Kaya din, Panginoon, na naman ang dalangin, Panginoon, ng bawat isang tao, Panginoon, ito man ay tungkol sa pinansyal na mga problema, Panginoon, nakakaharapin sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o ano pa mga pinagkakakitaan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang magpapala at magbibigay at magpo-provide sa lahat ng ito, Panginoon. At magiging maayos ano man ang mga problema, Panginoon, pagdating sa pananalapi at pinansyal, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sino man ang mga may karamdaman o sakit, Panginoon, sa mga nakikinig at sa mga maaabot na mga video na ito, Panginoon. We know, Lord God, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Kami ay magaling na, Panginoon, sa lahat ng mga sakit na physical, emotional, Panginoon, at spiritual, Panginoon. Kaya kami ay malayang makakalapit sa inyo, Panginoon, dahil sa righteousness na ipinagkaloob ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Kung gaano siya ka-righteous, Panginoon, ayun din ang nakikita niyo sa amin. Ang mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon.
At dalangin din po namin, Panginoon, ang sino man, Panginoon, ang nagnanais, Panginoon, na ma-restore ang kanilang relasyon sa pamilya, sa pagkakaibigan, sa simbahan, Panginoon, o saan pa man sa trabaho, Panginoon. We pray, Lord God, that you are the Lord of restoration, Panginoon, na ano man ang mga sigalot, pagkakagalit, inggitan, Panginoon, pagkagalit, o ano pa mga kinikimkim, Panginoon, na masama sa kanilang puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ito ay maaayos, na ito ay marirelease nila ng maayos, Panginoon. And we pray, Lord God, na magiging maayos din muli ang samahan ng bawat isa, Panginoon, sapagkat ang nais ninyo sa bawat isa ay nagmamahalan, nagpapatawaran, at nagkakaisa, Panginoon. Lalong higit sa dakilang layunin na mas maparami pa ang nananalig at sumasampalataya sa inyo. Mas marami pa ang makarinig ng inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon ng mabuting pagbabago sa bawat isa, Panginoon. At kung sakali man, Panginoon, nakukunin niyo na ang pinagkaloob niyong buhay sa amin, Panginoon, ay maluwalhati po namin itong tatanggapin, Panginoon. Idinadagdag ko na rin po, Panginoon, sa panalangin, Panginoon, ng pagluluksa, Panginoon, sa pagkamatay ng aming isang pinsan na tito, Panginoon, na si Tito Bernard, Panginoon. We pray, Lord God, para sa comfort, para sa kanyang family, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, sa pamilya ni Kuya Bong, Panginoon, ni Lola Duca, Panginoon, sa pagpanaw ni Kuya Bong, Panginoon. We pray, Lord God, na they are at peace, Panginoon, ng mga taong ito, Panginoon, ay papunta na sa inyong kaharian, Panginoon, o nariyan na sa inyong kaharian, Panginoon, at nawa, Panginoon, sila ay tumanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at masaya sila, Panginoon, sa piling ninyo dyan sa inyong kaharian, Panginoon. Alam namin na mapayapa ang kanilang magiging journey, Panginoon, sapagkat kayo, Panginoon, ang Diyos na gumagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sabi nga, kung paanong pinagpapala ninyo ang mga masasama at mabuti, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na lalong higit na kayo ay laging nakatunhay, Panginoon, at nakikita ang mga nangyayari sa bawat mga anak ninyo, mga tagasunod at mga pinili, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon. Naman po mga pangangailangan, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, ang mga pastors, Panginoon, mga pari, mga preachers, Panginoon, mga workers of the different churches, Panginoon, na nagpapahayag at nagiging magulang na tumatayo, Panginoon, sa aming spiritual, Panginoon. Kayo po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila, 10 ng kanilang pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa bawat lugar, Panginoon, na kanilang pupuntahan upang magmisyon, upang magpahayag ng inyong mga salita, Panginoon, upang magplanting, Panginoon, ng mga churches, Panginoon, na gagamitin, Panginoon, bilang bahay, panambahan, Panginoon, upang popurihan at dakilaan kayo ng marami pang tao sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, kayong siya maghari sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at alam po namin na pagkakalooban niyo pa kami ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa inyo sa abot ng aming makakaya. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya butong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.